Good day mga kaayos! Ako nga pala ulit ang inyong Kuya Nap na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Kung bago lang kayo dito sa content ko, isang like, isang comment, isang share, bahala na kayo. Masaya na po ako dun, basta mapag-usapan lang natin yung mga importanteng bagay na totoong nangyayari mismo sa buhay nating lahat. Pag-usapan natin ngayon mga kaayos, bagong topic to. Pag-usapan natin yung mga taong nawawalan talaga ng pag-asa. Kasi marami akong nakikitang ganyan. Yung kalagayan ng pamilya nila, ng buhay nila, pinipilit nilang maging kawawa. Nawawalan agad sila ng pag-asa sa mga paghahanap buhay, katulad ng mga kalgador, naranasan ko yan. Tricycle driver, shout out sa mga maltoda, naranasan ko yan. Matagal ako naging tricycle driver. Sa mga factory worker, ganyan din ako, naging factory worker. At sa iba't ibang negosyo, minsan kahit anong gawin nating kayod, di ba? Minsan kulang at kulang pa rin yung mga pangtustos natin sa sarili natin, o kaya naman kung may pamilya na tayo, pangtustos sa pamilya at mga anak natin. Dinadown agad natin yung sarili natin. Sinasabi natin, kawawa naman yung kalagayan ng pamilya ko pagka kinakapos. Diba mga kaayos? I-share ko lang sa inyo to mga kaayos, no? Yung napanood ko kagabi sa TV. Pag tinignan natin yung mga naging biktima ng gera sa ibang bansa, alam naman natin, di ba, na mayroong gera sa ibang bansa. Biruin nyo, sa ibang bansa, pag tinignan nyo, yung mga naging biktima ng gera, walang trabaho, walang pagkain, agawan sa pagkain doon, namatayan ng mga mahal sa buhay. Tapos, durug-durug yung kanilang mga bahay. Di ba? Pagka ganyan yung kalagayan mo, parang nakakawala ng pag-asa. Sa ibang bansa naman, katulad sa Africa, minsan butot balat na yung mga bata. Yung mga tao doon nagpiprito ng putik, nilalagyan na lang ng asin para lang kainin at magkalasa. Ganun kahirap sa ibang bansa. Kaya pag tinignan mo yung kalagayan mo, na parang iniisip mo ikaw na yung pinakakawawang tao, subukan mong panoorin yung mga naging biktima ng gera o kaya yung mga tao sa Africa. Baka isipin mo sa sarili mo, bah, maswerte pa pala ako. Dapat ganun ang maging mindset natin. Kasi mga kaayos, lahat tayo may pag-asa. Pagka minsan hindi mo na kaya, isa lang ang paraan dyan: manalangin sa Diyos, dahil ang Panginoong Diyos ang tutulong sa lahat ng kailangan natin. Sana lahat tayo huwag mawawalan ng pag-asa. Ayos and God bless. Maraming salamat po.